Parang yan. Sila ako dito. How about home? There's electricity? We have electricity now then? Still same. 2 hours. 2 hours. Still the Per same. day. Our water there, it's getting freeze also? Freeze, yeah. Freeze also, Freeze, our... yeah. You can change me, you can tell me time. If echoes in every place that flies, I break the molds with rebels fly. I'm a hurricane of freedom. You can change me, you can tell me. Hi there! It's me, Francis Candier! And Kay Toretto. Samahan nyo kami dahil magta-travel kami together ni Kay Toretto sa Pakistan. And we need joiners. No more planning and less hassle kasi kami na ang bahala sa itinerary nyo Kami nang bahala sa'yo. We know how to navigate and interact with the locals. and we are here to make it fun, memorable, and smooth for you. We designed this trip para sa mga gustong makasamang makatravel kami. At ma-explore at ma-experience ang beauty and culture ng Pakistan. Pwedeng sumama ang group of friends, solo travelers, lovers, or partners. Huy! Mag-message na dali at limited slots lang ang makakasama namin ni Francis Candier Tara na! Travel with me, Francis Candier! and Kay Toretto. Let's explore the magic of Pakistan. Guys, meron pala silang SM dito sa Pakistan. Guys, so may SM sila dito sa Pakistan. Ayun, SM Mall. SM. Ayan, oh, Pak. Ay, SM. For today's video, bes, samahan nyo naman kami dahil trinit naman namin ang in-laws ng ate ko dito sa Pakistan para sa birthday ni Babu. Actually, sa last video, na-stress talaga kami ng malala doon sa paghahanda sa birthday ni Babu sa bahay kasi as expected, mga bata lang yung kakain, mga 6 lang, ganyan, at hindi talaga kami naghanda ng pangmalalaan. Tapos, ang schedule nun dapat 3:00. Kaso dumating sila 9 p.m. Nakakaloka, di ba? So, na-stress talaga kami ng malala na dumating pa sa point na parang naiirita na si ate dahil hindi niya ina-expect na ganun kadami. Tapos nag-aaway-aaway pa yung mga bata kasi lahat gusto nang kumuha ng regalo. Tapos nagsilamigan ng pagkain. Tapos lahat sila walang confirmation. Tapos meron pa sila mga dinala. Ang niready lang namin is para sa 6 na mga bata, tapos sumobrang dami. Buti na lang nagawan ko ng paraan at napadami namin yung pagkain na pagkasya namin kahit paano para sa nasa mahigit 20 katao. Nagluto ako ng aglio olio, merong spaghetti, merong chicken wings, pizza, cake, Pakistani sweets. Yun lang be, kasi akala nga namin para sa bata lang, pero luckily nagkasya yun para sa lahat. And yung birthday sa bahay, para doon lang talaga dapat yun, doon sa kapatid ng bayaw ko na babae. Dahil aalis na sila ng Gilgit papuntang Islamabad for good. At hindi na talaga siya makakadalo dito, pero end up andito pa rin naman siya. Surprise! And minabuti na lang din ni ate magkaroon ng handaan dito para at least hindi na siya ma-stress. At saka inawit niya talaga to sa mister niya. Actually, nauna kami dumating dito ni ate sa hotel para mag-edit at magtrabaho. Kasi mga 2 p.m. pa lang ready na kami. At kinausap ko yung kapatid ng brother-in-law ko na pipick upin ko yung cake ng 2 p.m. And 3 p.m. maybe pwede na kaming mag-start para hindi na kami abutan ng dilim at makauwi rin kami ng maaga.
Pero, as usual, dumating nga sila ang lahat ng late. Dumating sila mga mag-aalas 5 at in-expect din naman namin na pagdating namin dito sa hotel, makakapag-edit kami while waiting dito sa restaurant. Kaso mabagal din talaga yung internet, pero better kesa sa wala. Yung kuya ng bayaw ko ay nagtatrabaho talaga dito bilang chef. So, siya na rin yung somehow nag-arrange at nag-asikaso ng arrangement namin dito sa restaurant, pati yung mga in-orders namin. And I really appreciate that effort from him. Sobra ako nagpapasalamat kasi kahit na paano, naramdaman ko na hindi kami pinabayaan. Kahit na paano, they're still looking after us at tinutulungan nila talaga kami. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala, just order anything para lahat mabusog, lahat okay, at syempre para masatisfied ang lahat. Sabi ko nga, huwag nilang isipin na parang birthday lang to ni Babu. Isipin na rin nila na minsan lang din naman ako nandito. At baka soon, hindi pa ako makabalik soon talaga, di ba? So, let's celebrate the time na magkakasama tayo. Pero ang ginawa niya, actually, kinancel niya yung ibang orders namin. At ginawa niya, pinaghati-hati niya na lang yung mga bisita namin sa pagkain. Tapos, ang nakakaloka pa dito ng malala, yung binili naming cake, sila ang naghati, tapos 1/4 nun cake, binigay agad doon sa crew. Nagulat na lang kami, kasi parang, hindi man lang tayo tinanong, meron na palang porsyento dito yung mga crew, pero sige, okay lang, dahil kami, makakakain ako ng cake pag alis ko dito. Anytime, anywhere, pwede akong bumili ng cake. Sige, go lang tayo para sa kanila. If that will make them happy, go, maliit na bagay. Is that all the time we eat together? Is that all the time here? Just take pieces. And also you're leaving soon. Yes, true. Yeah, actually. So, When you will this is more than just his birthday. Celebration that I'm here, she's here, you're here. Itong babaeng kapatid kasi ng bayaw ko, be, siya lang yung pinakamagaling talaga mag-English sa kanilang lahat. Kasi dati, nakapag-Amerika na din siya. Kaya naman, kaya niya talaga makipagkwentuhan ng maayos sa amin. At siya yung nagiging translator din namin minsan pag nahirapan kami mag-communicate dito sa pamilya ng in-laws ng ate ko. At naramdaman ko, be, na parang medyo malamig na mahirap nang bumiyahe pa uwi. And I felt comfortable naman dito. So nagtanong na rin ako sa kuya ng bayaw ko kung pwede ako magstay dito. And sabi niya, sure, sige, kakausapin ko yung manager para magkaroon daw ako ng discount. At kinausap niya, be, maya-maya nilapitan ko na siya para sa check-in. At nung papunta na kami sa counter, tinanong niya ako kung sino kasama ko. Tapos nagulat siya nung sinabi ko kung pwede bang isama si Babu at si ate dito sa akin. Sabi niya, it will be a problem. Dahil dito be sa Pakistan, hindi ganun ka basta-basta pwedeng mag-hotel lang ang babae. Kahit kapatid ko pa. For real? Oh. Water? Walang water. There's no water. Yeah, there's like this also in the hotel. You don't have generator. Brother, is it like this also? Check in. This electricity? Let's see it. Sure it's okay. translate. What? Is it also like this here if I check in? Like, you know, this बाद में भी ये बिजली कम नहीं होगा ऐसे की करने के बाद लाइट आई तो जनरेटर बंद करते हैं generator. they turn off the generator and then Thank you. Actually, be, nagulat din ako talaga dito sa hotel na to. Kasi una,
na-expect ko, Ramada, 4-star hotel to, is marunong sila mag-English kahit paano. Pero ayan nga, nakita naman ninyo na pati yung crew nila dito, hindi lahat is ganoon talaga kagaling mag-English. So, buti na lang andito yung kapatid ng bayaw ko para mag-translate. At yung concern ko talaga, kung mag-stay ako dito, ganito din ba, walang kuryente. Sabi nila, paminsan pawala-wala talaga daw, pero kahit paano, meron naman silang kuryente mula sa generator na nagiging backup. Kung mawala man ang kuryente, saglit lang, maibabalik din agad nila. Dito daw kasi sa probinsya nila, taon-taon ganito talaga ang siste. Yung parang sabi namin, kung alam nyo na palang ganito yung sistema, bakit hindi tayo nakapaghanda, 'di ba? Bakit hindi tayo nag-prepare? Wala tayong generator, wala tayong pampainit. Ano yung iniisip ninyo? Ang sagot nila, Ben, nakasanayan naman na daw kasi nila at kaya naman talaga nila kahit wala yung pampainit. Yun yung problema na parang kayo kaya ninyo. Paano naman kami? Kasi kami, hindi kami lumaki sa ganitong weather. Galing kami sa tropical weather na bansa. Meron lang kami ulan at araw. Mainit at sobrang init. Wala kaming sobrang lamig. Hindi kami sanay sa ganitong panahon. Kaya naman kami, hirap na hirap kami. Kami yung nahihirapan, kami yung nag-a-adjust, at kami yung hindi nabigyan ng konsiderasyon, at kami yung gumagawa ng paraan para sa sarili namin. Ngayon, kami yung kumakatok. Anong paraan yung ibibigay pa para sa amin? Ngayon, gumagawa ako ng paraan para sa akin, makapag-stay ako dito. Kasi hindi ko talaga kaya, magstay sa ganitong weather. Nahihirapan talaga ako. At kung narinig nyo sa boses ko dito, medyo may sipon-sipon pa ako sa vlog na ito. And kung ako matanda, nahihirapan, ano pa yung bata? Ano pa si Babo? Yun lang talaga yung kinoconsider ko. Okay, let's sing. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Angel. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Yay! Habang kami nagkakasiyahan sa birthday ni Babu, si ate naman ay nakikipag-usap sa kanyang asawa para humingi ng permiso para makapag-stay din dito sa hotel. Una, syempre dahil kailangan nila dahil sobrang lamig talaga, At kahit paano dito sa loob ng hotel, merong heater, merong electricity, merong wifi, makakapagpahinga ng komportable silang dalawa ni Babu. Somehow, feeling ko naiipit din naman yung asawa ni ate. Dahil syempre, feeling ko gusto din naman niya yung magkaroon ng komportabling stay, yung kanyang mag-ina. Nakasama naman nila ako sa Dubai at nakilala naman niya ako ng husto. Alam niya na walang mali siya sa aming magkapatid. Dahil syempre, dahil babae at lalaki pa rin kami, pwedeng pag-isipan kami ng mali siya ng pamilya niya. Pero syempre, siya mismo, kilala niya ako.
Alam niya kung gaano ako kabading at wala akong mali siya sa kapatid ko. Sa kultura kasi talaga nila, kahit magkapatid, hindi bastang pinagsasama, lalo pag may edad na. Pag bata, okay pa, pero once na magkaregla na yung babae, dapat hiwalay na siya. Sa aming magkapatid, Diyos ko, wala naman talagang mali siya. At nabuhay din naman yung ate ko sa mundo kung saan ang babae at lalaki ay magkasama. Walang mali siya. So, pinapaintindi namin yung point namin. Somehow naiintindihan nyo ng bayaw ko. Pero sa kultura nga kasi nila, sadyang iba. At kung sa kanya okay, level up. Kailangan pa namin ng permiso ng mga magulang niya at higit sa lahat ng tatay nila. Guys, tingnan niyo yung manager nila dito, oh. Ba't maliit yung manager sa hotel na to? Ang cute ng korbata. Ayan na naman, wala na kuryente na naman. Akala ko guys, maganda na hotel to, wala nang ganito. Meron din pala. Trend alert. Ayan, oh, thank you Lord. What do you want? So alam nyo na guys, no, kahit maganda dito, bigla pa rin nawawala ng kuryente. Hindi nagtagal, nagpaalam na nga kami kay Babo, yung tatay ng bayaw ko. Umupo na ako sa tabi niya, be. Sabihan ko si ate, te, paupuin mo muna dito si Babo para makausap ko. Malambing-lambing, ganyan. Umorder ako ng tsaa para sa lahat. Siyempre, para lahat is GV. Kailangan lahat okay. Nakipagtsikahan ako, nakipagbiruan ako sa kanila para kahit paano maramdaman naman nila na hindi ako others at itong hinihingi kong pabor, hindi ako nagmamataas. At gusto ko lang talaga maging komportable ako dahil hindi ko talaga kaya yung weather nila dito. Sabi namin, pwede bang magstay si ate at si Babu dito sa hotel kasama ko? At be, ang una niyang sinagot ay beya-beya. Isang solid na hindi pwede. So sabi ko sa kanila, bahala ka te, ako magstay ako dito. Ipakausap mo sa asawa mo itong tatay nila para payagan kayo makapagstay kasama ako. One more. Last. Be, sa awa ng Diyos, pinagbigyan niya kami. Sobra ang aming pasasalamat, be. For the longest time, as an adult, nagtatravel ako, be. Nabubuhay ako, ginagawa ko yung gusto ko, at pinapaalam ko lang sa magulang ko. Pinapaalam. Hindi ako minsan humihingi na ng permiso. Medyo kakaiba lang, be, na sa mundo nila, sa bansa nila, kailangan namin humingi ng permiso para magstay at magkaroon ng maayos na tulog, maging komportable, na kailangan pa namin hingiin yung kanilang matamis na oo para makapagstay sa hotel. Oo lang, be, ha? Hindi kami hingi ng kahit ano sa kanila, yung oo lang nila, yung permission. Pero syempre, nagbibigay kami ng respeto sa kanila. Hiningi muna namin ang kanilang permiso at laking pasalamat namin, be. Binigay naman nila. Natapos ang gabi, be, na inikot ng pamilya nila yung hotel para makita kung anong meron dito. Pinakita namin yung aming kwarto. At kalaunan ay umuwi rin sila at nagstay na kami dito ni ate sa hotel. So guys,
Andito tayo ngayon sa hotel and mag-check tayo ng pool kasama ang buong pamilya. Ayan guys, ang latas ko. Ang dilim naman. Okay, go! Ilang araw? Dalawa lang muna. Makailang araw. 419. 16,500, something like that. 16? Ah. 16? Ah. Yeah, in Pakistan. Pakistan, yeah. Yürü cepat. Let's go. Yürü cepat. Dito na ako. Bak, iya gue. Para hindi mahuli yung isa pag Iya gue ini cepat. Let's go kilanca. Man harga. Thank you so much, guys. Thank you so much for Thank inviting you. us. Thank you. We really appreciate you joining us. Yeah. See you when we see you. Next year. Yeah, next time. She's thinking also, Ben. Oh, she's so strong. Bye-bye. 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 Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. No need to He's thank you, we're calling na. family. It's calling Di ba ka pindutin yung Di ba ito nauuso? Pwede naman. Para hindi mo Finally guys, we made it. Andito kami na ni ate sa aming hotel room. Finally. May kama, guys. May kama, may kuryente, may upuan, may ilaw, may tubig, may internet. Lahat ng mga bagay na wala dito. Actually, we're not complaining ha. Don't get us wrong. Yes, Ah, we're not complaining. I'm not complaining. We're not complaining. It's just, kailangan namin guys para sa trabaho namin. Like, more than social media, may mga ibang racket din naman ako na hindi ko magawa dahil walang internet. Kailangan ko guys magpasa ng mga files, mag-edit na kung ano para sa mga kliyente. Okay, paano ko gagawin walang internet? So basically sa city na yun eh, walang kuryente, walang tubig, walang heater. Pero kuryente, wifi, tubig, okay na ako doon. Yun yung mga bagay na wala kila ate ngayon eh. So I'm thankful na nandito kami. Hindi ko alam kung first time din ba dito ni ate? Oo, First time ni ate mag-hotel. mag-hotel. Oo. Nang wala yung asawa niya. Diba? First time niya nang wala yung asawa niya. So, eto yung hotel namin. And kung nakita nyo kanina, nag-ikot pa yung family nila dito. Kasi hindi naman talaga sila nakakapag-ikot sa mga ganito. Pagtanggal tayo ng jacket. Jacket. Actually guys, Makakahulog ako ngayon na walang jacket, guys. actually guys, hindi talaga ito planado. Wala akong extra damit. Oo, wala talaga. Wala kaming extra damit. Kasi ang unang inisip ko talaga, kung consider ko, kung uuwi tayo ng gabi, di ba sila Anita, kagabi, nagstay sila doon sa inyo. So ako'y parang, kung sila nagstay doon, dahil mahirap lumabas, paano tayo uuwi? Di ba? So, consider ko na baka pwede magstay na lang tayo dito. Tawagin yung asawa mo. Nagpaalam siya guys sa asawa niya. Tapos, alam mo yung kanina, makain kami. Nagsabi ako doon sa... diskusyonan ka. Nagsabi ako sa kapatid ng bayaw ko. So, nagsabi ako doon sa kapatid ng bayaw ko na magpapatulong sa kanya mag-book dito. Tapos, sabi niya, okay, let's go. Habang nag-ubad ako, no? Tapos, sabi niya, are you gonna stay alone? Sabi ko, no, Anaya will join. So, sabi niya, that's gonna be a problem for Babu. Babu yung tatay nila, hindi yung pamangkin ko, no? Actually, unang inisip ko, Babu na, ito. Oo. Sabi niya, naku, problema yun kay Babu. So, ako'y parang, shit, ito sa bansa nila, kailangan, May paalam sa mga magulang. hindi ka pwede maging adult na parang may sarili kang desisyon. Kahit adult ka dito, nakabase yung desisyon mo sa mga magulang. Kasi kanina pinag-isipan pa, nag-usapan pa namin ni ate, di ba? Hindi ko lang muna vlogin na parang, what if tayo, Islamabad na tayo? Yung ganun, hindi talaga be, hindi siya pwede basta-basta lang. So, wala naman ako sinasabi, pero ito yung challenge ko, ito yung papasukin ko. Yung Buhay pa ng asawa ko ng Pakistani. Yung laptop ko na. Andyan. So, there's a lot of challenge. Sobrang hirap. Challenging. Pero I admire ate. Though minsan, na-stress siya Na-stress siya ng malala. Tapos pag na-stress siya malala, nagagalit sa akin.
Nadadamay lang. Bilang na ganun yung tenga ko. Diyan ako, te. Hindi, Diyan ako sa pinasulong ako. extension. Ala, yung heater. Pwede mo mag-request ng isa pang upuan Siguro. sa hotel? Itawag ka, te. Call from 111. Brother? Yun ang mga katulog ng ano. Ay, shit. Na-record pa pala ako. Good morning, guys! So, andito tayo ngayon sa hotel and just take it like a birthday treat para kay Babu. Kung ayaw yung tanggapin. Actually, nag-hotel talaga kasi kami dahil kailangan namin ng internet, kailangan namin ng tubig, ng kuryente, at saka it's just nice. So ngayon guys, pupunta ako ngayon sa breakfast buffet. Punta natin si ate at saka si Babu. Oh no! Waffle only pending. 2 waffle. Ayoko na tayo. Ay, only 1. Ay, come here, come here. No, serious. Oh! Juice lang naman ang ininom. Dora, dito ka Dora. Who could say that? Ang ginagawa. Ha? Ayun, sa pintuan. Gusto na lumabas. Nakita niya yung chicken niya eh. Yung peacock, sabi niya chicken. Basta mukhang bird eh. Chicken sa kanya. Pag lumilipad, bird. Bird. Pag naglalakad, chicken. Galing na talaga ni Babu. Matalino. Ano, may matulak pintuan eh. Tayo, oh. Mga ano kaya sila yung mga nagsistay dito? Ano lahi? Hindi, I mean, Bakasyon. Mga mag-iikot mga saan? taga rito o Mga taga dito, taga dito. I mean taga ibang Sa lugar. bansa? Taga ibang bansa nila. pa ibang lugar lang. Tapos dito sila, Yes po. Yes po. patikim lang ako ate ha. No? Yes, we're going outside. After I finish, we will go outside. Yes. What? Not now. I'm still eating. I'm still eating. Tinidor din daw siya. Ay, Binababa niya. Parang tumigil na ako sa pagkain. yung dadahit ka niya. Wait lang, I'm still eating. No, no. Ay, spoiled. 1 minute only. Yes, 1 minute. We're going out. Oh. Gusto mo waffle? Malik lang. Who could say that? Tikos? Talaga bang ngayon lang ito ginawa? Parang suspicious yung tigas niya. Kaya nga, parang kagabi pa, tas iniinit lang. Microwave. Hindi. Hindi naman. Parang pwede. Hindi mo microwave. Kung microwave, lalambot eh. Oo. Manipis lang talaga yung pagkakagawa. Di ba parang ang onti lang ng mga bisita nila. Parang lugi pa sa kuryente. Tapos pasweldo pa. Kaya sabi ko, magkaroon yung pasahod ng tao dito. Parang, Totoo. Kaya siguro nagulat sila yung sinabi natin na yung per day dito. Tapos so, sabi guys, ko, sa pera natin, mura lang naman. Parang nasa 3,000, 4,000 pesos, 3,000. Ganyan. Pero, syempre sa kanila dito, sa probinsya, nabubuhay na sila sa hari-hari na lang eh. Pagkain na nila yun eh. Totoo. Ano naman nung tinapay? Di ba hari na lang talaga, tsaka tubig? Oh. Walang asin, walang asukal. Eh. Hari na lang yun eh. Tapos chai, okay na yun.
Ganun lang talaga yung breakfast nila. Tapos dinner, ganun din. Ay, dinner, lunch. Kumbaga, sabi namin, usap kami kagabi ni ate, sa ating mga Pilipino, yung pagkain, it's an event. Diba? Correct. Festive yan, social. Kahit mahirap, nilalaban. Correct. Diba? Kahit nga, lalo na pag may mga event na Pasko, bagong taon. Di ba tandaan nyo na nga lang, yung Noche Buena, 500 lang daw. Lahat tayo nagreklamo. Paano nyo pagkakasahin yun? Pero kung dito, nung Noche Buena ka sa Pakistan, haring na lang naman kailangan mo. Sawa kayo. Nagsawa kayo. Tsaka hindi sila malakarne, no? Gulay talaga. Sila malakain. Patatas. Sila palakain din ate. Isa din yun. Hindi sila palakain. Kasi sanay sila na nagpa-fasting. Part ng culture nila kasi yung pagpapasting. Kaya hindi rin sila palakain. Na para bang nakadalawang beses na akong kain, kayo wala pa kayong kain. Ginagano ko, umiinom kayo ng gamot eh. Sila mama at baba kasi may maintenance sila, di ba? Kailangan kumakain kayo kasi may iniinom kayong gamot. Hindi tsaa at saka tinapay lang. Hindi, okay na kami dito. Ako naugulat na, ha? Lagi ina-advise ng doktor after meal, mga pagkain. Anong after meal doon kung chay at berata lang ang kakainin, di ba? Tsaka anong nutrients mo kuha mo sa harina? Kaya ang mga bata dito ang papayat, di ba? Carbs on carbs on carbs on carbs sila. Ito, wala talagang nutrients, as in. Kahit nga ako nandito ako na gusto ko magluto ng gulay. Anong gulay lulutuin ko? Napaka-limited. Repolyo, carrots. Yun ang sabi ko, repolyo, Patatas. carrots, patatas. Sometimes may kalabasa, may talong, may radish. Ngayong season walang Wala. wala. May kita mo lang cauliflower. Okay pa rin cauliflower. Wala na rin broccoli. Dati may broccoli, may nakikita pa akong broccoli. Ngayon, wala na rin. Radish. Para bang, nung unang punta ko talaga dito, napofrustrate ako. Anong lutong gagawin ko? Kasi sa Dubai, available lahat eh. Lagi ako naglalauoy kasi maganda sa kanyang lauoy. Mixed vegetable yun, tapos gulay talaga. Paborito niyang kinakain din yun. Kasi may malunggay din. Pagdating dito, anong bibilhin ko? Kamatis, sibuyas, bawang. Ha? Uy, huwag mo naman lalangin lang yung mga yun. Kasi marami rin... Yun talaga, main na pangluto. Pero Hindi, I mean, marami rin nutrients yung mga yun. pero I mean, yun ang kasanayan kung lutuin. Parang walang-wala. It's just out from your comfort zone. Kung Which is hard, Sobra kang magiging madiskarte dito. Sobrang magiging madiskarte. Kailangan mo talaga lahat ng technique na alam mo, lalabas mo rito. Magiging creative ka. Pag may nakita ka kaagad sa grocery, kukunin mo kaagad. Kasi pag di mo kinuha, hindi mo na yun makikita sa susunod na punta mo. Bye-bye. Anong oras ba sa relo mo? Anong tao eh? 9:45. Hanggang alas 10 naman to eh. Okay na. Ubus ko ng pagkain ko eh. Ako rin eh. Tama na. Busog na ako. Nandito ako, alas 9 pa lang. Ay, hindi, 8:30 pa lang. 8:40. 8:45, nandito na kami ni Babu. Tapos, pasok agad ako. Open ako ng mga ay, we don't have buffet. Atcha. Atcha. Kanila yung juice mo. Gusto mo pa ba? Oo. Makatingin Refill na ka. lamunan ko. Pero happy ako kasi syempre ito yung first na hotel ni Babu. First time niya mag-check-in. Tsaka timely kasi birthday niya. Although kahit hindi planado, no? Oo. Nanap yung mga pinsan niya may syempre may halong na rin yung inggit na, magsistay sila. Tapos sabi pa sa akin ni Kako kagabi sa chat, hinahanap si Babo ng mga pinsan niya. Kailan daw uuwi? Nag-send pa ng mga ng voice message. Babo, At saka yan. although somehow, guys, I feel bad kasi parang sabi ko,
Gusto namin silang ayain dito magstay, kaso nga ayaw naman nila. Kasi Kultura parang nila daw. namamahalan. Tsaka kung maliban sa hindi namamahalan na eh. Afford nila yan. Kuripot lang talaga yung mga yan. Oo, totoo. Meron silang farm, so Oo, although hindi naman sobrang laki kinikita din ng farm, alam naman natin yun sa mga magsasaka sa Pilipinas pa lang. So, Pero kahit once in a while, kaya nila. afford naman nila kahit once Kaya in a while. nila. Pero hindi part ng kultura nila, yun talaga yun, ayaw nila. Una kuripot sila. Ayaw kasi tunog chinichismis namin sila, di ba? Yung parang, hindi na naman sila yan siguro, no? And hopefully sila na lang. Huwag na yung iba. Kasi sana hindi sa generally na ganun ng lahat. Kasi may mga generous naman akong kilalang mga, Lokal dito. lokal, oo. So, Ay, nandito kami ni Sudi. Generous si Sudi dito. Pero sa Dubai, kuripot talaga. generous siya dito magbigay ng tip kasi alam nilang nagtatrabaho siya sa ibang bansa ate. Kilala siya dito, alam nila nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya pag andito siya, generous siya. Kumbaga parang mga Pilipino lang din pag nasa Pilipinas na Magkano ang bibigay ko sa ano? yung mga in-laws nila ate, nag-ikot-ikot sila dito sa hotel. Picture sila. Sabi ko, hindi naman tayo hindi naman tayo sa nagmamalinis. Kasi nung unang nakapasok din naman ako ng Resorts World. Oo. Picture. Nung una ako nakapasok Tapos nag-McDonald's kami noon. Nung una ako nakapasok ng Trinoma, takot na takot ako sa loob ng Starbucks, baka may mabasag. May Diba? ano rin tayo, stages. Oo, may gano'n naman talaga. And ayun yung parang gusto, bilang dumaan ako doon, di ba? Gusto namin Pag mayroon ako nakitang tao na parang, ay, Na-curious. gusto ko siyang tulungan na malampasan niya yung stage na yun. Kasi sobrang fulfilling pag na parang, kaya ko yun nagawa ko yun. Hindi na ako matatakot. Hindi ako matatakot umupo sa sa lobby. Yung gano'n. Minsan nakaka-pressure kaya. Kaya doon tayo na sa labas. Maganda yung weather sa labas. Okay, may kita niyo, isang napakagandang view outside. Ay, ano yung kinakita niya? He will stay one more night. But me, I will go today. Today? Yeah, today. Good morning. Finish. Finish. For his jacket. How are you? But he will, Coffee. Saturday? Yeah. he will send us, okay. he will, I will bring them home. Bring. Yeah. yeah, he will Yeah, drop yeah. us home. Yeah. You come back. Yeah, kasi I still need internet and work. Okay, no problem. Yeah. How about, Yeah, good. Yeah, yeah. Really good and nice. how about home? There's electricity. We have electricity now then. Still 2 same. hours. 2 hours. 2 hours. Still the Per same. day. Oh. Still same. Yeah, 8 overall. This is Overall. yeah. Yeah, all. yeah. situation. Welcome to Actually, Gilgit. that freeze the water, no? I see. But how about the, what is this? Our water there, it's getting freeze also? Freeze, yeah. Freeze also, Freeze, our... yeah. Yay! Yeah, every day. Yes, yes. Always. Yeah, night and morning. Thank you. Thank you. Good morning, Philippines. Good morning, Pakistan. Welcome to Gilgit, Baltistan. Sobrang ganda guys ng view dito. Sobrang ganda. Wait lang, medyo ito ang hirap. Naduduwal ako dahil sa turtleneck. Katapos ko lang breakfast guys. Tapos masasakal ako. Wait, may pogi kailangan. Grace under pressure. Nakatingin siya sa akin. Okay, balik tayo sa ganda-gandahan. Okay.
Ayan guys, sobrang ganda ng view. Di ba? Just look at this mountain. Dati, kung ikukumpara ko talaga sa ibang bundok na mga napuntahan ko, sobrang taas kasi ang bundok talaga nila dito. At ang ganda lang. Ang ganda talaga siya tingnan, promise. Kumbaga, yung itsura nito, kung ikukumpara mo siya sa bundok ng India, bundok ng Nepal, hindi ko lang alam, hindi pa ako nakarating sa mga part na mayroong mga valley na makikita mo yung sobrang tatayog na bundok. So, I'm here in Gilgit. Gilgit, it's a valley. Napapalibutan tayo ng bundok. Okay? So, ito yung pinaka-city nila dito. Meron sila dito ang airport. Makikita nyo, puro kabahayan na yung mga nandito sa harap. And pagdating dito ng winter, wala ditong kuryente. Wala ng tubig. Hindi ko alam paano sila namumuhay. Yung iba, No? ang pagkakaalam ko sa Gilgit, sa Islamabad, no? Meron silang yung mga Oh, chicken. yung mga Ayun, the chicken, the water tank nila, nilalagyan nila ng Chicken. ah, Pero chicken, oh. apoy yung ilalim para uminit. So ito na sila ate. At Hi, saka yung guys. kapatid ko. Oh, sige, Si kapatid ate. mo. Ayun yung ate ko. Ate, kapatid ko to. So, akin pa yan? Sa'yo na yan? Sa akin naman, te. Okay. Halo-halo na to, no ka ba? Kaya nga eh. Sobrang saya lang, be. I'm happy sa malilit na bagay. Like, life is not perfect around this area. Wala kami kuryente, walang tubig, pero we're here in a hotel and that's something that I'm grateful for. Actually, be, right now, I want to share this message to you. Come closer. Gusto mo mas malapit para mas ramdam mo? So, ito lang, be. I'm just here again to remind you to always love yourself like someone you want to love because you deserve that kind of love. Na kung sa special someone na gusto mo, mahal mo, mahaba yung pasensya mo, bigyan mo rin ng patience yung sarili mo. Kung minsan, pinipigilan mo yung sarili mo, kinokontrol mo yung sarili mo na hindi ka makapagbitaw na masakit na salita sa kanila, sa mga tao, sa paligid mo, sana ganun ka rin sa sarili mo. Sana you're speaking softly to yourself because you don't deserve that hatred, that animosity, that blame. Be, you deserve patience. You deserve that same softness that you give to others. You deserve to celebrate your efforts, not just your wins, be. Yung mga maliit na bagay, pinagpagura mo yun, ginawa mo yun, nabigo ka, still, gumawa ka ng paraan, sumubok ka. Hindi ka lang bastang nag-give up. Nakikita mo ba yung sarili mo kung paano mo sila supportahan, paano mo sila encourage? Be that person for yourself. Encourage mo rin yung sarili mo. Supportahan mo yung sarili mo. Make time for yourself. Make time for the things that you want. Kasi alam ko, ginagawa mo lahat, nagtatrabaho ka para sa mga mahal mo. Pero sana, mahalin mo rin yung sarili mo. At gawin mo sa sarili mo yung ginagawa mo sa mga taong mahal mo. Hindi sa lahat ng panahon may taong gagawa nun para sa atin. So, I'm here to remind you, we can always do it for ourselves. Wala tong hugot, be. It's just a reminder kasi baka nakakalimutan mo. You deserve that kind of love. You deserve to be treated special. You're so amazing, be. I believe in you. Kaya mo yan. Kung anong pinagdadaanan mo, dadaanan lang natin yan. It's just a phase. Lilipas rin yan. At sana, pag napanood mo itong video na to, maramdaman mo na meron pang pag-asa. There's still hope somewhere. I believe in you, be. You can do it. God. Nakikita mo yung ganda ng lugar na to? Before, I can't believe na makakarating ako dito at makakabalik ako, but I was able to get here. I was able to get back here. Diba? Yung get back is mas mahirap sa get here, I think. Kasi parang sa mga lugar na napuntahan ko, parang pakiramdam ko, once lang ako nakakapunta. Pero to be back,
it's just amazing to have people like you watching me and you are inspired of me. I'm so thankful na I have this gift that I'm able to inspire people. I'm able to motivate people na kasi tulad nyo guys, ganyan din eh. Ganyan din. Nakaupo lang din ako sa bahay, nanonood, nangangarap. But I'm just, guys, I'm just getting emotional kasi nung unang pumunta dito sa Pakistan talaga guys, parang it was all just a dream. And now, I'm really living my dream. Hindi perfect yung life ko guys. May mga utang din ako, may mga bayarin din naman ako, di ba? May mga ganyan, pero hindi perfect yung buhay ko. Pero I'm able to survive. I'm able to see such beauty, experience life. Kung sa iba na hindi nyo nagagawa to, somehow, sana natutulungan ko kayo in a way of I'm able to show you, tell you the experience. There's a song from Billy Joel, Piano Man, I think it's Piano Man. Lahat tayo may pangarap. Sadly, hindi naman lahat ng pangarap matutupad. But it's nice to be motivated, believe that some dreams will come true. And sometimes dreams do really come true. I don't know how, I don't know when, but it just happens. You just have to work hard, day in and out. You just have to believe in yourself. Maybe you have to strategize, you have to be smart about it. Through thick and thin, sa mga taong nanood sa akin mula nung nagsisimula ako to where am I right now, nakita nyo yung naging development sa akin, lahat ng mga problema ko, lahat ng mga naging solusyon ko sa mga kinaharap ko. Parang itong lugar na to guys, witness to ng pag-angat, pagbagsak. Itong lugar na to, na witness kung paano ako magtagumpay, kung paano ako masaktan at mabigo, at kung paano ako muling bumabangon. Life is not perfect. It will never be. But you can always face life with a positive mindset na hindi naman kailangan maging perfect. You just need to be here and spend time with us, with the people you love, and with the things you love. Saglit lang tayo dito sa mundo. Gawin mo na yung mga bagay na mapagpapasaya sa'yo. Wow. And before I end this moment, I want to leave this message to you, be. Kailan ka gumawa ng oras para sa sarili mo, para sa mga bagay na gusto mo? I know I know you're working so hard for everybody. But like I said, you deserve the same love that you give. You deserve love, be.